Magandang araw po sa ating lahat, saan mang panig po tayo ng mundo naroon. At kung mapapansin nyo po, ngayon lang po muli tayo nakapag-upload. Ah, ayan. Pero ngayon po ay regular na po tayong makakapag-upload. Siyempre busy lang po. Siyempre isa na rin po yung pagiging busy natin, yung sa pagbabahay-bahay din po, di po ba? Bilang isang saksi ni Jehovah. Ayan, yung paglabas po sa halimbawa sa street witnessing, sa cart witnessing, yan, busy po tayo. Pero ngayon, regular na naman po tayong gagawa ng video o mag-upload. May kinalaman po sa Biblia o sa salita ng Diyos. Gaya ng ating laging sinasabi na ang katotohanan po yung magpapalaya po sa ating lahat. Na kapag nalaman po natin yung katotohanan, mawawala po yung takip o nakatakip sa ating mata. Diba? Yung parang kadiliman, ika nga, no? Kung malalaman po natin yung katotohanan, magliliwanag po sa atin ang lahat. Masasagot po yung mga mahalagang tanong sa buhay. Halimbawa, yung bakit tayo namamatay, yan. Kung bakit tayo nagdurusa, yan po yung mga mahalagang tanong na tanging ang Diyos lang ang makakasagot, di po ba? Siyempre, sinasagot niyo po yan sa pamamagitan po ng kanyang salita sa Biblia. Ngayon po yung aking pong sasabihin ngayon ay may kinalaman po sa bakit po tayo nag-aaral ng Biblia. Marami po kasing nag-aaral ng Biblia pero hindi po talaga nila alam kung ano yung layunin ng kanilang pag-aaral. Basta't nagbabasa lang sila ng Biblia, then pinapaliwanag din nila pero hindi po ayon dun sa tumpak na kaalaman. Kaya imbis na makatulong po sila sa mga tao, minsan, lalo na yung mga karamihan po ng leader ng reliyon ngayon, inilalayo po nila yung mga tao sa Diyos. May may in-upload po ako dati na yung topic ko po doon yung inilalayo ng mga turo ng mga huwad na reliyon ang mga tao sa Diyos. Hanapin nyo lang po yun. Pero yung po natin ngayon ay bakit po tayo nag-aaral ng Biblia o salita ng Diyos. Ano ba yung layunin o purpose ng pag-aaral? Para saan ba? Bakit pa tayo nag-aaral? Kasi yung iba, maraming hindi po nakakaalam yan eh. Kaya, po natin ngayon. Papaliwanag po natin. Ngayon magsimula na po tayo. Kung meron po kayong sipi ng Biblia, mas maganda po para masundan niyo po ako. Basahin po muna natin yung Lucas, Kabanata 3, talata 38. Lucas, Kabanata 3, talata 38. Basahin po natin kung ano yung binabanggit dito. Sabi dito, na anak ni Enos, na anak ni Seth, na anak ni Adan, na anak ng Diyos. Kung mapapansin nyo po, dun sa bandang huli, nung yung teksto nating binasa, sabi yan, na anak ni Adan, na anak ng Diyos. Si Adan ay anak ng Diyos. Binanggit po dyan sa Biblia, Kaya ibig sabihin, kung anak siya ng Diyos, napakalapit ng ugnayan nila, Katulad ng yung mag-ama, Ganun po yung kaugnayan ng tao dati sa Diyos, na anak ni Adan, na anak ng Diyos. Sabi diyan sa Lucas 3:38. Pero nanatili po ba yung ganung kalapit na kaugnayan ng tao noon sa Diyos? Hindi po, Ang sagot po ay hindi, Bakit? Ba't natin nasabing hindi? Basahin po muna natin yung binabanggit po sa Genesis, Kabanata 2, 15 hanggang 17. Genesis, Kabanata 2, talata 15 hanggang 17.
Ganito po yung ating mababasa. Pakisundan nyo na lang po ako sa aking pagbasa. Sabi dito, inilagay ng Diyos na Jehova ang tao sa hardin ng Eden para sakahin niyon at alagaan. Inutusan din ng Diyos na Jehova ang tao. Ang sabi ng Diyos na Jehova, makakain ka ng bunga mula sa bawat puno sa hardin hanggang sa masiyan ka. Tapos dun sa 17, sabi, pero huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil sa araw na kumain ka, mula roon ay tiyak na mamamatay ka. Kung mapapansin nyo, bakit sinabi ng Diyos na Jehova, sinabi dyan na yung pagkakilala ng mabuti at masama, yun yung pangalan ng puno. Ano? Bakit kaya? Ano ba yung gustong ituro ng Diyos dito kay Adan at kay Eva? Yan, papaliwanag po natin ano. Dahil bilang ama, gaya nga ng binanggit natin kanina, di ba? Yung kaugnayan ni Adan at saka ng Diyos, si Adan ay anak ng Diyos. Kaya bilang ama, ang Diyos na Jehova, ay siya lang po yung may karapatang magsabi ng tama at mali sa ating mga magulang noon na sina Adan at saka si Eva. Pero ano po yung nangyari nung sinabi sa kanila na huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil sa araw na kumain ka mula roon ay tiyak na mamamatay ka. Ano po yung nangyari? Sumunod po ba ang ating magulang na sina Adan at Eva? Basahin po natin yung Genesis, Kabanata 3, talata 6. Genesis, Kabanata 3, talata 6. Ang sabi dito, dahil dito, nakita ng babae na ang bunga ng puno ay katakam-takam at magandang tingnan. Oo, masarap itong tingnan. Kaya pumitas siya ng bunga at kinain yon. At nang kasama na niya ang kanyang asawa, ito po yung binabanggit dito, yung kanyang asawa ay binabanggit si Adan, binigyan din niya ito at kumain ito. Tapos sa 7, ang sabi, pagkatapos nabuksan ang mga mata nila at nakita nilang hubad sila, kaya pinagdugtong-dugtong nila ang mga dahon ng igos at itinala ito sa balakang nila. Tapos, ituloy po natin yung ating pagbabasa sa 8, ang sabi, at sa mahanging bahagi ng araw, narinig nila ang tinig ng Diyos na Jehova habang naglalakad siya sa hardin. At ang lalaki at ang asawa niya ay nagtago sa Diyos na Jehova sa pagitan ng mga puno sa hardin. Tapos sa 9, sabi, at paulit-ulit na tinawag ng Diyos na Jehova ang lalaki at sinabi, nasaan ka? Tapos sa 10, sa wakas sumagot siya. Ang sabi niya dito, narinig ko sa hardin ang tinig mo, pero natakot ako dahil hubad ako, kaya nagtago ako. Kaya sinabi ng Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Sabi niya doon sa 11, kumain ka ba ng bunga mula sa punong ipinagbabawal ko? Tapos, ang sabi ng lalaki, imbis na aminin, sinabi ng lalaki, ang babae na ibinigay mo para makasama ko, binigyan niya ako ng bunga mula sa puno, kaya kumain ako. Kaya nakita po natin dito na hindi sinunod ng mag-asawa yung utos ng Diyos na Jehova. No? Malinaw. At yung hindi pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan pong pagre-rebelde. Yun po ay nangangahulugang pagre-rebelde. Kaya gayon din po sa panahon po natin ngayon, kapag hindi po tayo sumusunod sa salita ng Diyos o sa mga utos ng Diyos mula po sa Biblia, parang ganun din po, para rin po tayong nagre-rebelde. Ano? Kaya yung naging resulta po, basahin po natin yung sa Kabanata 3, talata 23 at 24, ito po yung naging resulta ng kanilang pagre-rebelde. Dahil dito, pinalayas siya ng Diyos na Jehova sa hardin ng Eden para sakahin ang lupa na pinagkunan sa kanya. Yun, para sakahin ang lupa na pinagkunan sa kanya. Bakit niya binanggit yun? Dahil nga ang tao ay galing sa lupa, gawa sa alabok ang tao, kaya binanggit dyan na para sakahin ng lupa na pinagkunan sa kanya.
Tapos sa talata 24 po, pinalayas ng Diyos ang tao at sa silangan ng Hardin ng Eden ay naglagay siya ng kerubin at nang nagliliyab ng espadang patuloy na umiikot. Kaya nakita nyo po na yung kaugnayan ng tao ay napalayo sa Diyos. Kung dati, anak ng Diyos ang turing ng Diyos kay Adan, dahil po sa nagrebelde po silang mag-asawa, hindi sila sumunod sa Diyos, kaya sila po ay napalayo. Yan po yung nangyari. Kaya ulitin po natin, dati anak sila ng Diyos at ngayon nahiwalay sila sa Diyos. Kaya bilang mga ina po ni Adan at tayo hiwalay sa Diyos bilang tayo. Dahil sa anak kaya ayaw po yung terminahan ng gawin para balik yung ngayon natin Diyos. Ano yung dapat po gawin? Pansinin po natin yung binanggit ni Jesus dito po sa Mateo. Mateo, Kabanata 7, talata 13 at 14. Mateo, Kabanata 7, talata 13 at 14. Sabi dito, pumasok kayo sa makipot na pintuang daan. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus ha. Dahil maluwang ang pintuang daan at malapad ang daang papunta sa pagkapuksa at marami ang pumapasok dito. Tapos sa 14, talata 14 sabi, pero makipot ang pintuang daan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakahanap dito. Ayan, ganyan po yung nangyayari ngayon. Ngayon ang tao, ang gusto nila, sila po yung masunod. Kaya sila po yung binabanggit sa Biblia na sila yung nasa maluwang na pintuang daan at malapad yung daang papunta sa pagkapuksa. At marami ang pumapasok dito. Ngayon, bakit naman yung sa talata 14 binanggit na makipot ang pintuang daan at makitid ang daang papunta sa buhay? Dahil alam natin sa unang 1:5-19 na yung isang masama na walang iba kundi si Satanas, yung namamahala po ngayon sa sanlibutan ito, kaya napakakipot po ng pintuang daan papunta sa buhay, daang papunta sa buhay. Kasi po, pinipigilan talaga ni Satanas ang mga tao na mapalapit sa Diyos na Jehovah. Kaya minsan pinapahirapan niya yung mga yan. Kaya ganyan yung mga nangyayari sa mga lingkod ng Diyos na Jehovah ngayon. Ginigipit sila upang sa gayon ay hindi sila maging tapat sa Diyos. Ayan, yan yung mga nangyayari ngayon. Sabi diyan na at kakaunti ang nakakahanap dito dun sa huling bahagi ng talata 14 Kaya nakita natin na kailangan ang gawin po natin ay pumasok po tayo sa makipot na daan. Ibig po bang sabihin kapag sinabi na pumasok ka sa makipot na daan ibig sabihin mahirap ba talaga? Mahirap ba talaga yung pagsunod sa utos ng Diyos? Tingnan po natin, basahin po natin yung binabanggit sa unang 1:5-3. Sabi sa unang 1, Kabanata 5, talata 3. Sabi dito, dahil ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos. Sundin natin ang mga utos niya at ang mga utos niya ay hindi pabigat. Kaya para sa mga umiibig sa Diyos at sumusunod sa Diyos, hindi po mabigat, Sabi diyan na kung talaga alam nating binanggit dito na dahil ito yung kahulugan ng pag-ibig natin sa Diyos, na sundin natin yung mga utos niya at ang mga utos niya ay hindi pabigat. Totoo naman, di po ba? Kasi kapag sinusunod natin yung utos ng Diyos, ay mas lalo pa nga po tayong napapabuti, Hindi po tayo napapasama. Kaya maraming mga saksi ni Jehovah po ngayon, mga kapatid po sa buong mundo, na sa kabila ng kahirapan,
mahirap ang sitwasyon ngayon, pero masaya. Masaya po yung paglilingkod po sa Diyos na Jehovah. Yung pagtitiwala po sa Kanya ng buong puso, yung katapatan po sa Kanya, nakakapagpatibay. Na makitang yung mga kapatid sa kabila po ng mga pag-uusig, minsan talagang kitang-kita yung pag-ibig nila sa Diyos na Jehovah. Ayan, ano pa yung masasabi po natin dito upang gaya nga ng binanggit natin kanina, upang bumalik yung malapit na kaugnayan natin sa Diyos. Basahin po natin yung Efeso, binabanggit po ng Efeso 4:20-24. Efeso 4, Kabanata 4, talata 20-24. Ganito po yung sinasabi. Sabi dito, at isuot ang bagong personalidad na nilikha ayon sa kalooban ng Diyos at batay sa kung ano ang matuwid at tapat. Yan, malinaw po . Tapos sa 25 sabi, kaya ngayong itinigil na ninyo ang panlilinlang, magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Dahil tayo ay bahagi ng iisang katawan, kaya mali po pala. Yung simula po pala sa sa tawag dito. Yung 4:20-24 pala. Sabi dito, yung sa 20, dito pala sa 20, kamali tayo. Sabi dito sa talata 20 ng Efeso Kabanata 4, dito po sa talata 20, pero hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Sabi diyan. Tapos sa 21, tiyak namang narinig ninyo si Jesus at naturuan kayo ayon sa katotohanang itinuro niya. Ano ba yung katotohanang itinuro ng Panginoong Hesus? Siyempre, yung mababasa po natin dito sa Biblia, no? Tapos yung sa 22, tinuruan kayong alisin ang inyong lumang personalidad. Ano po ba yung lumang personalidad binabanggit po dito? Siyempre, kung yung isa hindi pa niya alam yung katotohanan dati, o hanggang sa ngayon, nasa lumang personalidad pa rin po siya. Pero kapag alam na po niya yung katotohanan, siyempre, kailangan na niyang alisin yung kanyang lumang personalidad. Kaya sabi diyan na naaayon sa dati ninyong paraan ng pamumuhay at pinasasama ang mapandayang mga pagnanasa. Yun po yung mga may lumang personalidad pa. Kaya sa 23 sabi diyan, at dapat na patuloy ninyong baguhin ang takbo ng inyong isip. At doon sa 24, at isuot ang bagong personalidad. Ano ba yung bagong personalidad na binabanggit dito? Ituloy po natin. Sabi, na nilikha ayon sa kalooban ng Diyos at batay sa kung ano ang matuwid at tapat. Ayan po. Kaya kapag nalaman na ng isa yung katotohanan, kailangang baguhin na niya yung takbo ng kanyang pag-iisip o takbo ng ating pag-iisip. Kung nalaman na po natin yung katotohanan. At isuot po natin yung bagong personalidad, binanggit yan sa 24, na nilikha ayon sa kalooban ng Diyos at batay sa kung ano ang matuwid at tapat. Ngayon, upang mas malinaw po, tingnan po natin yung binabanggit po basahin din natin yung binabanggit sa Kolosas, Kabanata 3, Kolosas, Kabanata 3, talata 10. Yan. Kung nariyan na po kayo, ganito po yung ating mababasa. Sabi dito, at isuot ninyo ang bagong personalidad na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay nagiging bago at mas katulad ng personalidad ng isa na lumikha nito. Ulitin po natin . At isuot ninyo ang bagong personalidad. Ayan, binanggit din dyan, Gaya po nung binasa natin sa Efeso kanina, yung 4:20-24. Yung bagong personalidad, binanggit ulit. Sabi yan, nasa pamamagitan ng tumpak na kaalaman. Kailangan may tumpak na kaalaman po tayo, binanggit dyan. Ay nagiging bago, sabi dyan. Hindi po agad-agad yung pagbabago. Nagiging bago. Sabi siyempre habang
natututunan po natin yung salita ng Diyos habang nag-aaral po tayo ng Biblia, nagiging bago, sabi diyan, at mas katulad ng personalidad, mas katulad ng personalidad ng isa na lumikha nito. Ayun, yun pala yung layunin ng ating pag-aaral. Na mas katulad ng personalidad na isa na lumikha nito. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Di ba mababasa po natin sa Genesis na nilikha ang tao ayon sa kanyang wangis. Pero nung napawalay ang tao sa Diyos, ay wala na. Nag-iba na yung ng tao. Ang tinularan po nila ay ang kaaway ng Diyos. Walang iba kundi si Satanas. Kaya makikita natin dito yung pag-uugali po ng mga tao sa ngayon. Sa sanlibutan ito, napakasama po. Kaya kung titignan po natin yung binanggit sa mga huling araw, sabing ganon, ano yung mga pag-uugali ng mga taong binanggit doon? Maibigin sa sarili, kung ano-ano, di ba? Maraming masasamang pag-uugali ng mga tao. Yan po yung pag-uugali ng kaaway ng Diyos. Pero pag nag-aaral po tayo ng Biblia at nalaman natin kung ano yung layunin nung pag-aaral natin, ano ba yung purpose, bakit tayo nag-aaral? Ito po ay para tularan ang ating makalangit na Ama, ang Diyos na Jehova, yung kanyang mga magagandang katangian. Sabi nga dyan na nagiging bago at mas katulad ng personalidad ng isa na lumikha nito. Ayun, yun po yung layunin. Upang matularan muli natin yung magagandang katangian ng Diyos. Nang sa gayon ay mapalapit po muli yung kaugnayan natin sa Kanya. Kasi habang tinutularan po natin yung katangian ng kanyang kaaway, yung nagiging pasama po tayo ng pasama, napapalayo po tayo sa Diyos lalo. Pero kung tinutularan natin yung katangian ng Diyos, nalulugod po sa atin ng Diyos. Masaya po siya. Dahil sinusunod po natin yung kanyang salita, ang Biblia. Yung pagsunod po sa salita ng Biblia, ay doon po natin na ipapakita na talagang tinutularan natin. At saka sa pamamagitan po ng pag-aaral po natin ng Biblia, doon natin nakikilala mas lalo ang Diyos at natutularan natin ang kanyang magagandang katangian. Yan po, para ipaliwanag po muli natin sa susunod yan, abangan nyo po yung susunod po. At kung may mga katanungan po kayo, pwede po nating sagutin din sa pamagitan po rin ng paggawa ng pag-upload po natin ng video. Kasi kapag sinasagot ko lang po sa reply po sa mga comment ay hindi po masyadong maintindihan din ng mga tao, kaya kailangan sagutin pa rin po natin kung ano yung pinakamaraming makatanungan po yan. Kaya napakaganda po ng pag-aaral po ng Biblia. Kaya nakita po natin kung bakit tayo nag-aaral ng Biblia, upang maibalik yung malapit nating kaugnayan sa Diyos, kasi napahiwalay po tayo sa Diyos Kaya kung gusto nating mapalapit sa Diyos, tingnan natin yung mga magagandang katangian ng Diyos at tularan natin. Yan ang ginawa ng Panginoong Hesus Kaya ang Panginoong Hesus po, yung talagang perpektong huwaran po natin, na dapat nating sundan yung mga yapak niya, di po ba? Yan, ang perpektong huwaran ng ating Panginoong Hesus. Yan, kaya magandang araw po muli sa ating lahat. At lagi po nating tatandaan, ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat.